I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Dito muli po tayo sa ating daily words of encouragement. Agahan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil pagkatapos po nito, may prayer meeting po kami. At pagkatapos po ng prayer meeting ay meron din po kami necrological service. Last night din po, minanamago. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan sa gabi nito. Bigyan niyo kami ng talino, pangunawa, Holy Spirit, upang sa ganun ay matuto po kami mula sa inyong salita. Tawad Ama sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Salamat din po sa ginawa niyo sa maghapon, pag-iingat at paggagabay sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang ating text, Galatians chapter 6 verse 1. Sabi ng Biblia, Brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. At verse 2, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Yan po ang pamagat natin. Bear ye one another's burden. Verse 3, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Sabi ng Biblia. Okay? Verse 4, let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Okay, muli, dito po sa mga talatang binasa po natin, kinakausap po ni Apostol Fabio yung mga Kristiyano dito po sa Galatian Church. And kaya nga sabi niya, if a man be overtaken of fault, yung mga nanghina or nagkamali, sabi ng Bible, which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, sabi po dito. Okay? So pag may nagkamali po tayong kapatiran, pag may bumagsak po sa atin na kapatiran, ang sabi ng Biblia, restore such one in the spirit of meekness. Kinakailangan i-restore. Hindi po para parusahan, hindi para ikondena, kundi i-restore. Ibig sabihin, ibalik. Bangunin mo, encourage mo, tulungan mo, bangunin mo. Yan po ang isang trabaho talaga ng isang mananampalataya, mga kapatid. Restoring them. Instead of condemning them, but restoring such one that overtaken in a fault. Sabi ng Biblia, considering thyself, lest thou be also tempted. Kasi hindi mo rin alam sa sarili mo Baka ikaw rin ang madapa. Ikaw rin ang yung bumagsak, di ba? So, kaya pag may kapatiran tayong bumagsak, tulungan mo, bangunin mo, i-restore mo. Kaysa apak-apakan pa, ang daming maling sinasabi, hindi maganda. Baka sabi ng Biblia dito, paano kung sa'yo din mangyari yung ganun, magkamali, madapa, di ba? So ayaw naman natin pag tayo rin po ang nadapa, ay tayo din po ay kondenahin. Kundi tayo po ay i-restore din, di ba? So kung gano'n ang gusto natin, sa ating sarili, pag tayo ay nadapa, kinakailangan, pag meron din po tayong nakitang kapatiran na nadapa at overtaken in a fall, dapat i-restore din po natin sila. Bakit? Baka sa atin din po mangyari yun Kaya ang sabi ng verse 2, bear ye one another's burden. Okay? So, magtulungan, ibig sabihin, magdamayan, balikatan,
tawag dyan, buhatin ng bawat isa. Kung sino ang nadapa, bangunin ng isa. Kung sino ang nahulog, so iahon ng isa. Ganun po yan. Bear one another's burden. So, fulfill the law of Christ, sabi ng Biblia. Alright? Hindi yung buti nga sa'yo. Hindi. Kasi sabi dito sa verse 3, for a man think himself to be something, yun. Bahala ka, sabi niya. Ginawa-gawa mo yan eh. So, kami, matitino kami, ay righteous, kami ay mabuti. So, sabi ng Biblia dito, if a man think of himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Wala naman tayo eh, kung hindi sa biyaya ng Diyos. Di ba? Tayo lang po ay namumuhay sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala din tayo. Without me, he can do nothing, sabi ng Panginoon. Don't think to be something when he is nothing. Why? Sabi ng Biblia, you deceive yourself. Pinakamaganda po, kung tayo po ay binabangon ng Diyos, pinatawad ng Diyos, at iniligtas ng Diyos, di ba? Kung tayo po ay binibigyan lagi rin po ng Diyos ng second chances pag tayo po ay nagkakamali, dapat ganun din ang trato natin sa iba. So pag may kapatiran tayong nadapa, bangunin mo, tulungan mo siya, restore. Ganun po mga kapatid. Kasi bakit? Malay mo sa'yo rin mangyari, sabi ng Biblia, considering thyself, lest thou also be tempted, sabi dyan sa verse 1, sa last verse. Kaya pinakamaganda po, I bear you one another's burden. Yung burden, yung kabigatan ng isa, pagka yung sapo, mabigat yan. Pero pag dalawang bumuhat yan, gagaan. Lalo na kung tatlo, lalo na kung apat, ang bumuhat dyan. Yan po ang purpose ng church. We bear one another's burden. Kaya nga kung meron pong kapatiran na nabibigatan sa church, at ang church, ang mga tao ay nananalangin sa kanya, ang mga tao ini-encourage siya, ang mga tao ay dinadamayan siya, ang mga tao ay inililik up siya, nagiging magaan po. Tingnan niyo po yung mga unbeliever sa labas. Pag sila po ay nagka-problema, wala nang lalapitan, nagpapakamatay na lang eh. Pero ang purpose po ng church, pag may nagkamali, pagka may nadapa, merong church na nananalangin sa kanya. Merong kapatiran na tumutulong sa kanya. Merong kapatiran na bumubuhat sa kanyang burden. Kaya nagiging magaan. Sabi ko nga kanina, kung meron kang, naalala niyo po nung araw, yung bahay, binubuhat pa po yan eh. Balikatan ang tawag po doon eh. Alright? So, mga bahay, movable po noon. Buhat-buhat po nila yan. Alam mo, pagka maraming nagbuhat yan, nagiging magaan. Diba? So, pag-iisa, dadalawang nagbuhat, mabigat talaga. Baka hindi pa nga mabuhat eh. Pero kung marami pong bumuhat sa bahay na yan, noong araw, nagiging magaan. Kahit gaano kalayo, nalilipat po nila. Okay? Yan po ang ating daily words of encouragement. Kaya, bear ye one another's burden. Kung sino ang mabigat, so sino ang may kabigatan, tulungan po natin. Buhatin po natin. Okay? Let's pray. Dakilang Ama, salamat sa inyong salita na amin napakinggan ngayong gabi. Bless niyo po sa aming buhay ang mga ito. At lahat ng nakikinig ay patuloy niyo po silang pagpalain sa ng kanilang pamilya. Ito rin po naman ay applicable din po sa aming pamilya. Pag merong nagkamali yung asawa, yung isa naman na asawa ay ibubuhatin niya. Pagka nagkamali yung anak, andyan ang magulang na bumubuhat sa kanila. Kaya ganun din po sa aming church. Kaya salamat po sa inyong salita at naway tunay nga mas magaan ang buhay pamilya namin kung sama-sama ang mag-asawa, ang mga anak na nagdadamay, nagtutulungan sa araw-araw. Patawad po sa kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement. See you po on our next episode. God bless you all.